Kasi po may bukol ako sa isang dibdib ko. Hanapin mo yung lalaking talo mo, hindi yung talo ka. Kaso nga lang ang tanong, Papa Jones, papayag ka ba? Dito sinasabi po ng nanay ni Carla. Pakiramdam niyo po si Carla ay umiibig na ba? Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung mga sinabi ho ng nanay po ni Carla patungkol po sa kanila at saka po kay Carla mismo. Dahil dito po, marami tayong nalaman mga kabayan po natin. Anong klase nga bang anak si Carla? Umiibig na nga ba siya? Siya ho ba ay open o medyo malihim? So pag-uusapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala po si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. Julay Paunil, tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0, pwede po natin i-follow, pwede pong i-like at saka po i-share yung mga upload po natin dyan. Tapos bukod po dyan, huwag natin kalimutan yung mga Lingap partners, mga kasamahan ho natin sa Team Kalingap. Sa pangunguna po ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab, suportahan din po sana natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong pinaka-episode po natin sa pagkakataong ito. Reaction video po, doon po sa isa sa mga vlog po ni Kuya Bal Santos Matubang, na kung saan ito po yung isa sa mga interview po ni Charlotte. So dito po, meron tayong 4 na highlights na gusto ko pong kunin. At i-share ko po yan sa mga viewers po natin siyempre. At alam ko po, interested po yung marami. Dahil ito po ay patungkol po sa pamilya po ni Carla at saka po kay Carla, mga kabayan po natin. So ang una ko pong napansin po dito, kilalanin po natin si Carla base po sa kanyang nanay. Mahaba po mula po yung maliit po yung anak ko. Kaso po talaga si Carla. Ano po yan, maliit pa talaga yan, porsigido na yung anak ko yun. Ano po yan pag wala talaga po siyang pambang, ano lang ang ginagawa namin. Yung po bagang tuktukin, namumulot sa dagat, titinda, ipapagbili. Nung maglaki-laki na po siya, yung baon niya, iipunin niya pa yan. Tapos yun po, nakatuto siyang magawa ng puto, kutsinta, yan, pinapabili niya na po. Nilalako niya. Opo, tapos nung mga age 14-15 na siguro, naakit na po siya ng yung mga kapareho niya po mga daladalaga na magtrabaho sa bayan. Na pasok tayo sa karinderiya, ganyan. O kahit saan na lang may marangal na anak buhay po. Nakarating nga po yan sa Manila. Tapos, ano po siya para sa magtrabaho? Opo, sa pabanguhan. Ilang taon siya nun? Mga 16 na po siguro. 16. Ay, ganun ba? So sa murang edad, namulat talaga siya sa pagtatrabaho? Ayoko nga po sana yan payagan. Kasi malayo po. Kumbaga, first time po niyang magtrabaho. Pero sabi niya po sa akin, wag kang mag-alala mama kasi pambili namin yan ng gamit. Wala ka nang iisipin. Para sa akin din sa mga kapatid ko. Para sa sunod na pasukan, may pambili na kaming gamit. Wala na ikaw iisipin sa kasi papa. Yun po yan, kapursiging anak ko. Napakagaling na bata. Na ano po siya, masipag. Marunong dumiskarte sa buhay. Hindi po yan yung sabing mag-aantay na lang sa magulang kung ano ang kayang ibigay ng mga magulang niya. Hindi po yan. Hindi siya nakadepende sa magulang. Ang sarili po talaga yan. Bagkus siya po nagsusumika para sa pamilya talaga niya. Yan. So ayan po mga kababayan po natin, sa madaling salita, maalalahanin po sa magulang si Carla. Kumbaga gumagawa po siya ng paraan. Kung halimbawa anong kulang, si Carla na po ang dumidiskarte. So magaling, magaling. Kahit nung bata pa po, okay po si Carla. Kaso nga lang po, may binanggit po yung nanay niya. Patungkol naman po sa mga pagsubok o kaya problema po sa buhay ni Carla. Ito po yon. Kaya lang po yan naman, anak ko, iba naman po yan. Sa ayaw niya po mag-isip ako ng mga bagay-bagay. Kahit po yan may problema, gaya po ng mga basher. Hindi po yan marunong magsumbong, magsalita sa mama niya. Na sinasarili po yan. Minsan na ano mo ko na lang po yan, may problema siya, naiyak. Gaya nitong kapatid niya. Bakit? Nasabi yan, may problema ako, baby. Madami akong basher. Pero sa akin po, wala yan. Hindi yan nasabing ganyan na may problema siya.
Kasi po, ano yan, ayaw niya akong bibigyan ng iisipin ko, ng problema ko, ayaw po niya. So ayan po, ganun pa rin. Sa pagmamahal po ng mga magulang, hindi po kinikwento po ni Carla yung mga problema. Kumbaga po, sinasarili niya po, mga kabayan po natin. Yun po ay dahil sa pagmamahal niya po sa kanyang mga magulang. At speaking po ng magulang, particular po sa nanay ni Carla, alam niyo po ba na meron po pala siyang pagdadaanan? May sakit po pala siya. Ito, panoorin natin. So may iniinda po pala kayong sakit? Kasi po ako yung, ano po talaga, wala na po akong magulang, wala ng tatay, wala ng nanay. Kasi po yung nanay ko nga, nakakaliban po ang 4 na taon, may breast cancer po siya. Pero hindi namin po siya pinabayaan, talagang pinaoperahan. Pero ano po yung, nagaling siya, mga 2 years ago na nagaling siya. Pero pakalipas po ng operasyon, bumalik po yung nararamdaman niya hanggang sa namatay po yung nanay ko. Kaya sobrang, siguro po iniisip ni Carla na baka ganyan din mangyari kay mama ko. Kaya sabi niya po, Mama, magpagamot ka kasi ako ang bibili ng gamot mo. Kahit ilan pa yan, maubos man ang pera ko. Basta nandyan ka, ako magagastos sa'yo. Pero ako po, siyempre, iniisip ko din yung pag-aaral niya. Sabi ko po, huwag mong gastusin yung pera mo para makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kasi po, kami papaaral sa kanya ni Papa niya. Kasi po, ang paglaot, gaya po ngayon, halos hindi nakakalaot kasi palagi pumalakas ang dagat. Kaya ako po, minsan, ano lang ang nararamdaman ko, hindi na ako nagsasabi sa anak ko kasi para wala siyang isipin, matahimik yung pag-aaral niya. Kahit ano na lang dyan, mga ano po, halimbawa, mga herbal, okay na yan, iinumin ko na lang para yung sa gamot ko, hindi na magbili yung anak ko para maisipin niya yung perang para sa kanya. Pero ano naman po yan, pag alam niya nang wala ng gamot ako, masabi niya, Mama, magbili ka na ng gamot para magaling ka. Labanan mo yung sakit lang yan. Ang pera na andyan lang yan, makukuha lang yan. Kaya ako po ang maintenance na po ako ng gamot ko kasi po may bukol ako sa isang dibdib ko. So ayan po mga kalingap, meron po palang pagdadaan ng sakit po si nanay ni Carla. At nabanggit niya po na nagkaroon din po ng sakit yung kanyang nanay. Parang lola na po ni Carla, nagkaroon po ng breast cancer, ano? So sana ho, itong sa nanay niya, sana mild pa lang po. Sana magamot pa po yan. Lalo't yung ganyang klase ng sakit ay namamana po yan. Kaya nga po, sa part ni Carla, sana hindi niya po mamana yan, mga kabayan po natin. So ngayon po, punta naman po natin, yung patungkol naman po kay Carla, ano naman kaya ang naobserbahan ho ng kanyang nanay? Lalong-lalo na po sa buhay pag-ibig. Panoorin po natin. Pero ate, maisingit ko lang, no, hindi naman sa pagmamarites dahil si Carla ay anak niyo po. So alam niyo kung si Carla ay may taong napupusuan ba. Si Carla po ba ay may ano na po ba siya? May nagugusto? Ma'am, dahil ko po masabi tungkol po sa mga live. Pakiramdam niyo po, pakiramdam niyo po si Carla ay umiibig na ba? Kasi sabi nila ang anak daw nahahalata pag ito'y umiibig na dahil iba na yung galawan. Siguro pa, pero tigdi po sa aron, dahil ko po siya na mamasidta. Aron po nga, di kay pamilya nga siya kwarto. May kaulay man yan, dahil mo man siya. Pero wala man lang siyang na-share sa'yo na, Mama, may crush ako, mga ganun. Wala po. Wala pa? Anong mag-school po yan? Wala talaga. So parang nililihim talaga ni Carla? Pero ko nga po yan, sabi ko po nga ay, siguro may bata ka na. Ganyan. Sabi ko, bata sa'yo, wala akong bata, Mama. Hindi pa ako magbabata kasi magtatapos pa daw po siya ng... Iba yung priority niya. So yan po mga kalingap, yan po si Carla. Mukhang wala pong alam yung nanay. Malihim po pala si Carla pagdating sa bagay na yung mga kabayan po natin. Mukhang hindi po siya nagsishare kung anong nangyayari sa kanila ni Papa Joms, mga kabayan po natin. Kaso nga lang po, wala tayong magagawa. Siguro gusto talaga ni Carla, sarilinin lang yung mga bagay-bagay na patungkol po dyan. Kaya siguro po, ang pagbasihan na lang po natin ay yung vlog po patungkol sa love team po nilang dalawa ni Jomar. So doon na lang po tayo magbase. Huwag na tayong kumuha ng idea dito po sa nanay ni Carla. Kasi mukhang wala po siyang alam, mga kabayan po natin. Pero ang nagustuhan ko po, dito sa sinabi po ni nanay ni Carla,
ay yung parang tips niya po kung paano po humanap ng makakasama po sa buhay. Panoorin po natin. Sabi ko sa anak ko, ang turo ko po sa kanya, kay Carla, sa anak ko, piliin mo yung lalaking talo mo. Dahil pag talo ka, ikaw ang kawawa. Sabi ko sa turo ko talaga yan sa kanya. Ako si papa mo, talo ko talaga yan. Ay, sabi ko, pag nagagalit po ako dyan, ma'am, sabi ko, nasa baga dito ang kita. At nakakabulin, nakabul ko po talaga. Itakasama ko, naalis na lang yan. Bigla ako natawa. Kasi doon sa magulang niya, doon natulog. Same kami ng ugali. Same po tayo ng ugali. Kaya Ganon yung din pagturo ako. ko sa anak ko, hanapin mo yung lalaking talo mo, hindi yung talo ka. Kasi pag alam talo na. ka, palagi kang sasaktan yan. Pero pag talo mo, hindi yan sa'yo makakapagsakit. So yan po mga kababayan po natin, matindi yung nanay po ni Carla. Ang isa po sa sinasabi niya, dapat daw humanap ng lalaki na talo niya. Para daw hindi siya sasaktan, hindi siya gagawa ng hindi maganda. Oo nga naman mga kababayan po natin. Kaso nga lang ang tanong, Papa Joms, papayag ka ba? Dito sa sinasabi po ng nanay ni Carla. Yan po ang sasagutin siguro sa mga susunod na episode kung sakasakaling maalala po nila. Ito pong binanggit po ng nanay ni Carla. So masasabi po natin dito sa ginagawa natin ng reaction video, sa part po ni Carla, kitang-kita po natin na madiskarte po siya mula pagkabata, nagpipilit maghanap buhay, mamasukan o kaya magtinda-tinda. Ginagawa po ni Carla. Yan nga po, di ba nahanap po ng Team Kalingap, nagtitinda po ng puto. Tapos bukod po dyan, ayaw niya pong binibigyan ng problema ang kanyang mga magulang. Kahit na po parang ang dating ay naglilihim siya, okay lang sa kanya yon. Para lamang po hindi na mag-alala sa kanya yung kanyang mga magulang. Tapos hindi po siya makasarili. Dahil yung minsan allowance niya na, minsan minamalasakit niya po yung kanyang mga magulang, binibigyan niya po. Kaso nga lang po, pagdating sa buhay pag-ibig, ay medyo hindi alam po ng nanay na kung saan sabi ng iba, ng ilan, mas maganda raw ipaalam sa magulang, lalong-lalo na po sa nanay. So sa case po ni Carla, parang hindi po ganun mga kabayan po natin. Pero okay lang po yun, kasi mukhang may tiwala naman yung nanay niya sa kanya. Ibig sabihin, kaya naman sigurong dalhin ni Carla, anumang sitwasyon meron po siya. Tapos yung isa pa po, yung patungkol naman po sa sakit ng nanay ni Carla. Siguro naman po, lalo na sa mga buzzers, ay wag na po tayong dumagdag sa problema. So ipanalangin po siguro natin na sana po yung sakit niya ay maagapan at gumaling po siya. Ano po? So yan lang po muna siguro ang ating reaction video po dito sa pinanood po natin mula po sa vlog po ni Kuya Bal Santos Matubang sa interview po ni Charlotte. So maraming salamat po sa inyo. Siguro pansamantala, magpapaalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, shoutout lang po muna sa mga sumusunod. Tapos maraming salamat din po sa ating mga kasamaan sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babahay program ni Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Proud. At siyempre po sa ating mga viewers, followers, maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na po yung hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kaya kung inyo po ito nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. Muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!